At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung Z benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung zero billing. Okay? Zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po, hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital. So kailangan nyo lang pong kompletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kompleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa ospital. Yung po sa Z benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po na pili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo, di naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung mayroon po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Sunod na tanong, Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, good afternoon. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his SONA anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, kumusta po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, maganda po kasi wag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado. So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong? So, dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag nga tinanggal natin talaga, agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So, hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan.
So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasibak ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero syempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. But do you think, do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the president? Yes, I think so. Kasi po, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong na inaipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho, hindi siya masyadong partikular kung nakikita ba ito ng taong bayan. But with this, kailangan po talaga makita ng taong bayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang. Sunod na tanong, Jean Mangalos, philstar.com. Hi, good afternoon. Senate President Escudero said that President Marcos could not expect an unchanged budget since Congress has the power of the purse, and secretaries themselves would ask lawmakers to make changes in the budget process. So, can the palace elaborate on President Marcos's warning to lawmakers about the budget? Unang-una po, pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa National Expenditure Program. Ito'y inaaral, katulad nung binanggit po ni Secretary Amena Pangandaman, na hindi po to biro-biro sa pagsasagawa po nito, iniisa-isa po ito kasama ang Pangulo at lahat ng mga cabinet secretaries. At kung ano man po ang nabuo dito, ibig sabihin po, iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Kaya gusto niya po maging malinis ang budget at hanggat maaari yung BICAM conference with regard to the conference dito sa budget, 2026 budget, ay bukas sa publiko. So is it more accurate to say that the President would veto a budget with anomalous insertions or changes made during the BICAM? Depende po yan sa pag-aaral. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan, malamang po ay hindi ma-veto. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. Last question. Has the President considered the possible consequences of a reenacted budget? Alam po niya yan, kaya po niya sinabi. Pero malamang magsasakripisyo po yan para lamang po makita ng taong bayan na hindi dapat abusuhin ang pondo ng bayan. Sunod po, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Yusek, ma'am, tanong lang po namin, if nakarating na po kay Presidente yung desisyon ng MILF na isuspend or i-defer yung decommissioning ng thousands of combatants and weapons? Yes po, at medyo nakakalungkot po na balita yan dahil alam naman po natin na ang gobyerno po ay talaga naglalaan ng pondo para sa magandang kinabukasan ng mga nagnanais na bumalik, no? At magkaroon ng normal na buhay. Katulad po nung sinasabi na 100,000 cash assistance po sa bawat combatant, MILF combatant, at meron din pong nakalaan at inilaan noon na more than 400 billion worth for the socio-economic programs. Hindi lang po yan. Marami pa po at alam naman po natin yan. So siguro lamang po ay mas kinakailangan pa ng mas lalim ang pag-uusap para
mas maging maganda ang kahinat na nito para din sa miyembro po ng MILF. But ma'am, in a resolution signed by MILF Chair Ibrahim, sinabi po nila na not a single one na combatant has undergone transition to productive civilian life. So mukhang may problema po sa pag-integrate nila sa civilian life. Mas maganda po kung ibibigay din namin ang report patungkol po dyan para po maramdaman nila kung ano po ang ginawa ng gobyerno para sa kinabukasan ng mga dating MILF combatants. Ano po ma'am yung next course of action na lang po natin dito? Makikipag-usap po na mas masinsinan para po mas maging maganda ang resulta. Thank you ma'am. Marcel Halili, TV5. Hi, Yusek. Yusek, ibang topic naman, yung tungkol po dun sa nabanggit ni Presidente na flood control projects during his SONA. Meron na po bang nakikita ang Malacanang ng mga officials possible involved dito sa sinabi ni PBBM na rumarakit sa mga flood control at gaano po kadami yung mga binabantayan natin? Ngayon, hindi pa natin masasabi in details kung sino at kung anong proyekto ito. Mas maganda po kasi kung mag-uulat kami ng verified. Mahirap po kasi magsabi at sabihin ko malamang itong lugar na to, nakita ng Pangulo, sira ito at isipin niya na nagkaroon dito ng anomalya. So bubuin muna po ang karampatang pag-iimbestiga rito para po ang maiuulat namin sa bayan ay yung verified facts. May nabanggit po ang DPWH na I think isa dun sa mga concerns nila yung sa budget pa rin na once daw kasi na may mga insertion na nangyari sa BICAM, hindi nila ma-double check. Biglang dumadating na lang na flood control projects pero meron palang mga problema sa let's say right of way. So how do you plan or ano po ang pwedeng gawin ng Malacanang or ng administration? Opo, since hindi nga po kasama ang ehekutibo sa BICAM conference, hindi po nakikita kung paano na isisingit yung iba. At yun po ang ayaw ng Pangulo. Kaya po sa tulong po ng taong bayan, sa tulong po ninyong lahat, bantayan po natin itong gagawing BICAM conference patating sa 2026 budget. At ayaw pong maulit ng Pangulo itong nangyaring ganyan. Sunod, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. Bayan Muna reacted to Secretary Eduardo Anyo's statement on red tagging. Allow me to quote what they said po. We have many documented cases of members of community organizations being forced, intimidated, or deceived into surrendering in exchange for some ayuda and getting their names cleared. May we have the palace's reaction po? Ipagpaumanhin, Miss Ivy, hinahanap ko ang issue about Bayan Muna in relation to that. Hindi ko siya nakita, kaya hindi ko na-relay. But anyway, in general naman po, ito yung natanong natin sa POSONA. Yan po ba ay may kinalaman sa POSONA na sagot o nung nakaraan pa before the elections? Kasi meron din issue ang Bayan Muna before the elections. Post-SONA discussion. Post-SONA. Okay, naitanong po kasi natin yan dahil nga po, yan nga po yung nadidinig natin na meron pa nireklamo tungkol sa red tagging. So sinagot naman po na maayos ito ni Secretary Anyo, pero ang pagtanong po na yun ay para ipaalam din po sa NSC at sa liderato ng NTF-ELCAC na hindi po nararapat ang anumang aksyon ng red tagging dahil ito rin po ay ipinagbabawal ayon sa desisyon ng Supreme Court. Sunod tanong, Harley Valbuena, PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Good afternoon. Both COMELEC Chairman George Garcia and DILG Secretary John Vic Remulla said that the President is expected to sign anytime soon the bill postponing the barangay and Sangguniang Kabataang election. So, can you confirm this, Yusek? Okay, kung hindi ako nagkakamali, parang August 14 na pinaka-deadline. So, hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. So, just in case po kasi nag-commence na yung voter registration for BSKE. So, bago mag-lapse yung 10-day period sa registration, kailangan pong maihabol if ever isa-sign ng Pangulo. Opo, gagawin po ng Pangulo yan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Yusek, just for confirmation, may report daw na August 13 daw po yung submission ng National Expenditure Program sa House. May info po tayo tungkol doon. Ayon po kay Secretary Amena ay makakapag-submit na po. At tapos na po or tinatapos na po at makakapag-submit on time. Salamat po, Yusek. Thank you po. Kaninang umaga ay nagsagawa ng pre-departure briefing si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Jimenez Ducroc tungkol sa paparating na state visit ng Pangulo sa India. Panoorin po natin ito. And good morning to our friends from the Malacanang Press Corps. We wish to thank the Office of the Press Secretary for inviting us to this briefing. As previously announced po, President Ferdinand R. Marcos Jr. will embark on a state visit to India from August 4 to August 8, 2025 upon the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi, whose invitation was conveyed in his Independence Day letter to President Marcos last year. This visit is also part of the year-long celebration of the 75th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and India, which commenced in November 2024. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-India partnership, to proactively engage India in all aspects of the relations, and seize opportunities for greater security, economic, science and technology, and people-to-people cooperation. We recognize the economic and strategic potentials of India, and we hope to open up possibilities for the future. Highlights of the President's visit include stops in New Delhi and Bangalore. In New Delhi, the President will call on the President of India, Her Excellency President Murmu, have a bilateral meeting with the Prime Minister of India, the Honorable His Excellency Narendra Modi, and he will meet with the President of the Bharatiya Janata Party, BJP, and Chair and Minister of Health and Family Welfare, Jagat Prakash Nada. The BJP leads the National Democratic Alliance and is the ruling and largest political party in India. The President will hold two business events, one in New Delhi and a second one in Bangalore, which is also known as India's Silicon Valley. Several Indian CEOs have requested to meet with the President, a number of whose companies are in active preparations to enter the Philippine market as investors. In his bilateral meeting with PM Modi, the two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense and security, political cooperation, trade, investment and economic cooperation, and how to further invigorate people-to-people exchanges. They are also expected to exchange views on regional and international issues of common concern. The President will have a very tight schedule in India. Following is a rundown of some of his meetings and engagements. He will arrive in New Delhi in the afternoon of the 4th of August, and he will immediately meet with the Filipino community on the day of his arrival. The next day, he will have all official events related to his state visit. In the succeeding days, he will participate in business events, meet with the Indian media, deliver a foreign policy address at the Observer Research Foundation. In Bangalore, he will again participate in business events. His visit will wrap up with a kapihan with the media before he leaves for Manila. The President's delegation will include Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr., Secretary of Trade and Industry Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, and several other cabinet ministers. I'm now ready to take your questions. Thank you. First question from Kath Valente, Manila Times. Ay, good morning po, ma'am. Ma'am, pwede po malaman kung ano yung mga possible agreements na mapipirmahan during the visit of the President? Ano po yung mga areas of cooperation?
As we earlier said po, the areas of cooperation actually are very wide-ranging, but we look forward to expanding them even more. We have, I think, upwards of 6 agreements to be concluded, though the working day is not yet over, so we expect, I think, more to come online. These agreements would cover, sandali lang po. Yeah. So these agreements range from our cooperation in law, culture, science and technology, and many other areas. As I said, the final count, ongoing pa rin siya because the day has not ended. Thank you. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Morning. So the Philippines has purchased several sets of the BrahMos missiles from India, and India has also joined us for maritime patrols in the West Philippine Sea. So is the president expected to make any more defense agreements like this in India? If you are referring to defense procurements po, we would defer this question to the DND because this is under their mandate. Part of our ongoing relationship with India is in maritime cooperation activities. So we look forward to expanding these, deepening our relationships and expanding our areas of cooperation. Thank you. One quick follow-up. Is a reciprocal access agreement possible with India? There are no talks to this on this matter for now. Next question, Eden Santos, Net25. Hi. Kumustahin lang po namin yung mga kababayan natin sa India dahil isa po sa magiging activity ng Pangulo ay yung meet and greet with the Filipino community. May we know po ilan yung ating mga kababayan doon, ilang Pilipino, ano-ano pong mga profession meron itong ating mga kababayan at ano po yung kanilang ambag para sa ating ekonomiya at the same time po sa India, paano sila nakakatulong. Thank you po for your question. Yung meet and greet po, I think we expect around 200 Filipinos, largely concentrated in New Delhi. For the total number of Filipinos, according to our official submission to Congress, there are approximately 1,356 registered Filipinos in India. I think a number of them are married to Indian nationals, as well as practicing professionals in India. Thank you. No more questions? Jean Mangalus, philstar.com. A quick follow-up. Is a free trade agreement in the talks? I think we already have. I think there are ongoing talks for the ASEAN India trade in goods agreement. No, I think this has been, if I'm not mistaken, this already has been concluded. For a bilateral agreement, it is our aspiration to have one, but I believe talks have not started. But it's always an aspiration. 4 minutes. Ivan Mayrina, GMA7. Hi, ma'am. Or as the Silicon Valley of India, can you describe to us what's in it for the Philippines dito po sa mga inaasahan nating investments from the Indian companies? I think a number of the companies have already some investments in the Philippines, and so we're looking to expand these investments from the same companies or to reach out to new companies. The business aspect of the visit, especially in Bangalore, yung lead po dyan ay ang Department of Trade and Industry. So we would encourage you to address these questions to them. But as we said, Bangalore is India's Silicon Valley, and as you know, in ICT, in technology, they are quite strong. So we're hoping to establish better connections, especially for the private sector. Do we have information as to how much possible investments we're expecting and how many jobs
may be created from these investments? May I refer this question po to the DTI so that I don't misspeak? Thank you. Understood. Salamat po. No more questions? Thank you, Asik Evangeline. Thank you, MPC. Thank you. Maraming salamat po kay Assistant Secretary Evangeline Jimenez Lucroc ng DFA. Ang utos ng Pangulo, siguruhing lahat ng public schools ay konektado upang makasabay ang mga estudyante at guro sa makabagong paaralan at paraan ng pag-aaral. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang Camul Elementary School sa Zamboanga del Norte. Namahagi ang Pangulo ng isang malaking TV na may interactive display na parang isang blackboard kung saan pwedeng manood at magkaroon ng interaksyon ang mga bata habang inaaral ang kanilang lessons sa school. Magkakabit din ng internet sa eskwelahan upang mas mapapadali ng mga guro ang paggawa ng kanilang lesson plan, paghahanap ng mga teaching materials, at pagsasaliksik sa mga bagong kaalaman. Malaking bagay din ang mabilis na internet connection para sa mga estudyante upang mas mapabilis ang paggawa ng kanilang mga assignments at projects na siyang magiging susi upang lahat ng mga batang Pilipino ay nakakasabay sa teknolohiya. Panawagan naman ni Pangulong Marcos Jr. sa mga guro at prinsipal na alagaan ang mga kagamitan na ipinagkaloob ng pamahalaan at tiyakin na napapakinabangan ito ng lahat ng mga estudyante at guro. Sa DICT at DepEd naman, ipinag-utos ng Pangulo na tiyaking lahat ng public schools ay konektado sa internet ngayong taon at siguraduhin na walang paaralan at walang bata ang maiiwan sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ang programang ito ng Marcos Administration ay patunay lamang na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa bawat batang Pilipino upang masiguro ang kanilang kinabukasan. Dahil lahat ay iaangat sa modernong bagong Pilipinas. Para sa mas matatag na healthcare system, Pangulong Marcos Jr. na mahagi ng mga bagong ambulansya sa Zamboanga Peninsula at Lanao del Sur sa tulong ng PCSO. Batid ng Pangulo ang pangangailangan ng mga kababayan natin sa maagap na serbisyong medikal. Kaya bukod sa paninigurado na bawat bahay or bawat bayan ay may doktor, ngayon naman ay sinisikap ng administrasyon na lahat ng bayan sa bansa ay may sariling ambulansya. Layong patatagin ng additional 106 new ambulances sa Lanao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Isabela City ang healthcare system sa buong bansa. Dahil ang utos ng Pangulo, dapat bawat Pilipino ay agarang mabigyan ng atensyong medikal. Bukod sa bago at maaasahan ang mga ambulansya, kompleto rin ang mga ito sa mga kagamitan gaya ng stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, BP monitor at medicine cabinet. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa mga LGU. Pakaalagaan ang mga ambulansya upang matagal itong magamit sa serbisyo at lubusang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Nasa 1,067 ambulances na ang napapamahagi sa buong bansa sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO at liderato ni GM Mel Robles mula June 2022 hanggang July 2025. Patuloy lang ang pamamahagi ng mga ambulansya hanggang sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa bansa ay may sariling emergency vehicle. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ay karapatan ng bawat mamamayan. At bago tayo magtapos, sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr., nalagpasan ng Bureau of Customs o BOC ang kanilang Development Budget Coordination Committee o DBCC target para sa buwan ng Hulyo. Sa record ng BOC, umabot sa 84.5 billion pesos ang kanilang DBCC collection for July. Nalampasan ng ahensya ang target nito nang umabot ang kanilang koleksyon sa 100.2%. Sa madaling salita ay nasa 140 million pesos ang surplus collection ng ahensya kumpara sa 84.4 billion target nito para sa June 2025.
Ang 84.5 billion pesos collection nitong July ay mas mataas din sa nakolekta ng BOC kumpara noong June na umabot sa 77 billion pesos. Mas mataas din dito sa July 2024 collection na 80.4 billion pesos. Sa tala ng Bureau of Customs, ito na ang pinakamataas na koleksyon sa loob ng isang buwan ngayon 2025. Sa year-on-year growth, umabot sa 5.2% na significantly higher sa 1.2% growth sa unang semester ng taon. Ito'y sa kabila ng isang linggong suspensyon ng trabaho. At isa pong announcement, nais naming ipabatid na formal nang itinalaga bilang member ng Board of Directors ng Philippine National Oil Company o PNOC si Ms. Maria Trestina Sheila Canag Cabaraban mula July 1, 2025 hanggang June 30, 2026. Ang kanyang appointment ay nilagdaan ng Pangulo noong July 14, 2025. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.